Hi everyone! Tara, samahan niyo kami sa araw namin. My shift starts at 5 a.m. and then si Ellie naman, later na yung shift niya. So siya yung nagpe-prepare talaga for our breakfast and then for our lunch. So nagbabaon na siya ng lunch niya. For some reason, napakaaga talagang magising ng anak namin dyan. Kaya kasama namin siya sa breakfast. Pero usually talaga hindi. For our breakfast naman, as much as possible, may gulay, may protein, and may konting carb. Yun talaga yung minimake sure namin for breakfast para full of energy kami since parehas kaming may trabaho. And lalo ako, nagkakarga ako ng bata and nag-aasikaso ako. Lately talaga, bumabawi ako kay Ellie kasi in a span of 1 year, naging wife ako, nabuntis ng anak, and then nag-focus kay Ikay. So talagang wala akong chance na makapag-prepare for his clothes, yung pampasok, magplansya, etc. Pero ngayon, nagagawa ko na siya and it's very fulfilling din as a wife since medyo later na yung shift niya ngayon. Unlike before na sobrang aga. Ayan, medyo crying lady ang peg dyan ni Ikay. Papa's girl kasi siya. And most of the time, pagising niya ng umaga, syempre, usually wala na yung papa niya. Papa niya talaga yung hinahanap niya. While handling emails, nagkaroon ako ng mga ilang meetings before ng break ko. Pero during my break, of course, yan na yung time with my daughter and with myself na rin. And then may konting mga chores akong ginawa. Being a housewife is already challenging. What more if you are working while you are being a housewife and a mom at the same time? Hindi talaga madali yun. Actually, I remember after getting back from my maternity leave, para talaga akong newbie. As in, yung mga bagay na alam ko before ako mabuntis or before ako manganak, parang bago na sa akin. And parang nagkaroon ako ng anxiety noon na ayokong gising yung anak ko habang may meetings kami. Kasi ayokong marinig ng clients. Hindi ko kasi alam kung ano yung magiging reaction nila whenever they hear a baby crying or any disturbance naman na magagawa niya. So, and super distracted ako noon pag gising siya, pag alam kong gising siya. As in, hindi ako nakakapag-concentrate even nung infant pa lang siya. Eh di pa pag infant, lalo newborn, hindi pa naman siya masyadong maingay nun and malikot. Pero sobra yung fear ko talaga nun kasi akala ko matatanggal ako sa work. Pero buti na lang talaga yung mga clients ko, very considerate sila. Kaya ang sarap lang din magtrabaho. Lalo ngayon, since na-surpass ko na yung era na yun, na may anxiety ako. May times na nag-excuse na lang ako pag kailangan ko talaga siyang hugasan. Ganito talaga siya pag hapon, pag siesta, gusto niya talaga lagi nakakarga. Although may times na ibababa ko naman siya, pero pag naalimpungatan siya, papakarga ulit. Kaya wala akong no choice, kundi mag-asikaso habang karga ko siya. Ang maganda lang, pag matagal yung pagpapakarga niya, marami akong episodes na napapanood sa mga K-dramas. Minsan, napatapos ko yung mga short series talaga.
Itong araw na 'to, since medyo maaga-aga nga yung pagtulog niya, may time ako para makaidlip din. Since, hindi siya nagpapakarga, nanonood lang siya, ay nagpe-play. And nagkaroon din ako ng energy para makalabas kami. Since maganda rin yung, panahon. Kung yung mga nakakakita sa kanya these days, nagugulat na sinasabing, "Ay, ang laki na niya pala." Kami din po. Minsan talaga nagugulat na lang din kami kasi parang kailan lang sumisipa lang siya sa tiyan ko, tapos ngayon ang likot-likot na niya, takbo na siya ng takbo, lakad na siya ng lakad sa loob ng bahay or sa labas, nagtatantrums na rin siya ng malala, umiiyak na siya, nangaaway na siya, nangaasar na, nanggagaya, madaldal, sumasayaw, kumakanta na siya. And every milestone, every development na na-witness namin sa kanya are pieces of achievements for us parents. That's why I choose to stay working from home, because I want to witness everything. I want to be by her side. I want to be her number one supporter. Just like how my parents were sa aming magkakapatid. They were earning money while being on our side. I'm always thankful for having a husband who always thinks of our family first and loves me and my daughter unconditionally. Seeing my loved ones' happy faces at the end of the day inside our humble home really inspires me to be stronger